Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako si Eileen, isang college student. Bali dito ako sa Maynila nakahanap ng dormitoryo dahil bukod sa mura na ay walking distance pa sa school. Tubong Bicol ako at nandoon din yung mga magulang ko kasi nakatanggap ako ng scholarship dito kaya narito na ako sa Maynila. Second year college ako. Kaya nagsisikap din ako para magkaroon ng matataas na grades. Para sa mga magulang ko rin ito na nagsusumikap din para sa akin. Bali itong karanasan ko ay halos isang taon na rin mula nang maganap. 19 years old na ako ngayon. At dahil hilig ko nga ang nakikinig ay nagpasya na akong ibahagi rin itong karanasan ko sa unang dormitoryong natirahan ko. Luma yon na malayo sa kalsada yung unang dormitory na nakita ko. At dahil sa nagtitipid nga ako, nagtsaga na ako doon. May kilala din kasi ako doon at classmate ko siya. 1 month advance ang bayad doon kaya kinuha ko na kasi 1.5 lang naman. Bukod sa mura na yon ay may ipon ko pa yung iba. Since may space pa naman noon, sa second floor yung napili ko para malamig ka ako kada hapon. Isang gabi noon, hindi ako makatulog. Kaya naisipan kong magbasa-basa muna ng libro. Hilig ko kasi yon, Sir Bob, kaya medyo nag-aala diksyonaryo na rin yung utak ko. Naupo ako sa isang silya doon at binuksan yung nabili kong ilaw sa online store. Habang nagbabasa ay parang may kakaiba sa loob ng kwarto ko. Pakiramdam ko ay may naatingin sa akin at malapit lang siya, kaya naman hindi ako mapakali. Nakaramdam ako ng lamig. Kahit sarado naman ang bintana, kaya napatayo ako noong mga oras na yon. May isang babaeng naglalakad at napatigil ito. Saka siya tumingin sa inatatayuan ko. Sigurado na nakita ako nito kasi bukas yung ilaw ko. Habang tumatagal yung pagtitig niya sa gawi ko, doon ko siya namukaan. Siya pala yung nasa karinderya sa labasan. Naglakad ito kaya napakamot ako ng ulo. Binaliwala ko na lang muna at bumalik sa pagbabasa. Mga bandang 9:00 na noon. Kasi nung nakaramdam na ako ng antok ay pinatay ko na yung ilaw. Saka ako sumampa sa kama. Inayos ko muna yung mga unan. Meron sa paanan at magkabilang gilid. Nagdasal muna ako. Dahil nga gabing-gabi na rin, baka kako mapuyat ako nito at tanghaliin pa. Paghiga ko ay mabilis lang din ako nakatulog. Pero mga bandang 12:00 siguro noon, Sir Bob, nang magising yung diwa ko kasi parang may tumabi sa akin at yumuyugyug sa kama. Nakaharap kasi ako sa pader habang naatalikod sa pinto. Napadilat ako kasi alam kong may katabi talaga ako. Hindi muna ako gumalaw noong mga oras na yon. Napalunok pa ako kasi parang dinig ko rin yung paghinga niya. Kinilabutan ako dahil doon. Paano ako magkakaroon ng katabi? Ako lang naman ang mag-isa sa kwarto. Pumikit ako ng mariin, saka dahan-dahang lumingon sa gilid ko. Pagdilat ko, nakahinga ako ng maluwag nang wala naman palang tao. Siguro dahil sa mga nababasa at napapainggan ko, kaya na-imagine ko yon. Kinaumagahan, medyo inaantok pa ako dahil sa hindi ko rin maintindihan yung nangyari sa akin nung kagabi. Nagigising-gising ako noon at halos hindi makatulog. Naligo na lang ako agad at nagbihis para sa arinderya na lang ako kakain ng agahan. Paglabas ko ay mabilis pa ako naglakad patungo sa arinderya ni na Aling Belen. Sakto na wala pa gaanong kumakain. Umorder lang ako ng kanin at ulam. Matapos yun ay nahuli kong tinitingnan ako ni Betchay, yung babaeng nakita ko kagabi sa labas ng dorm. Lumapit siya sa akin at tinanong pa nga ako kung may kasama daw ba ako kagabi sa kwarto ko. Kasi nga 'di ba, nasa tapat ako ng bintana agabi nung binuksan ko yon. Ang sagot ko naman sa kanya ay ako lang ang naroon. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Tugon niya sa akin, madalas nga raw kasi siyang napapatingin doon sa mismong inuupahan ko. Tumigil muna ako sa pagkain, tsaka ako siya pinakinggan. Kwento pa niya sa akin, Sir Bob, palagi daw yun na may babae na nasa tapat ng bintana ko
At kagabing araw ay katabi ko pa nung tumayo ako at sumilip sa labas. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at braso at para bang lumaki yung ulo ko at may iyak ng mga oras na yon. Pero hindi ko pinahalata na medyo naaligaga ako dahil doon. Hindi ko na nga maubos yung pagkain ko dahil sa nalaman. Ayokong maniwala kasi baka namamalikmata lang siya sa nakita. Pero base sa kwento niya sa akin ay parang totoo talaga. Umalis na ako at pumasok na. Laman ng isip ko yon hanggang buong maghapon. Pero pinilit kong inalis at baka hindi ako makatulog pag uwi ko. Natapos ang klase namin at umuwi na rin ako agad. Aakyat na sana ako nang tawagin ako ni Tony, isa sa atabing kwarto ko sa taas. Sabi niya ay bakit hating gabi na raw ay umiiyak pa ako. Napakunot-noo ako noon dahil hindi naman ako umiiyak. Sinabi ko sa kanya yon. Dagdag ko pa na nagising nga ako noong mga oras na yon dahil akala ko ay may katabi ako sa kama. Pero wala naman akong narinig na iyak. Napakamot ulo si Tony kaya iniwan ko na lang siya doon. Nagpalit na ako ng damit at naupo sa silya. Iniisip ko tuloy yung mga kwento sa akin ni Betchay at Tony. Kaya nang mas lumalim na ang gabi ay natulog na ako agad. Nagising ulit ako ng mga bandang 12:00. Ang ingay sa labas. Parang may palakad-lakad doon kaya bumangon ako at tumapat sa pinto. Tumigil ang mga yabag. Nagulat ako, Sir Bob, dahil biglang kumatok ito sa pinto ng 3 beses na malakas. Tanong ko kung sino yon, pero walang sumasagot. Gumalaw yung siradura ng pinto na parabang may gustong pumasok, kaya napaatras ako sa kaba. Tinanong ko kung sino yon at bakit niya kinakalampag yung pinto. Ilang minuto ay tumigil ito at dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pinihit ko yung siradura, tsaka ko binuksan ng bahagya. Pero wala naman akong nakitang tao sa labas bukod sa malamig na hangin. Isinara ko na yung pinto, saka nagpahinga ng malalim. Pagharap ko ay halos lumuwa ang mga mata ko, Sir Bob, dahil sa takot. Napasigaw ako pero parang walang lumalabas na boses sa bibig. Kitang-kita ko kasi yung babaeng nakatayo sa harapan ko. Nanlilisik ang mga mata niya na parabang sinasabi niyang umalis ako sa kwarto dahil kanya ito. Sa klase ng suot niya ay nakakatakot talaga. Itim ang damit nito na punit-punit pa. Maputla ang mga braso at mahaba ang buhok. Kinurot ko pa yung daliri ko para malaman kung panaginip lang ba ang lahat. Nasaktan ako noon kaya sumigaw na rin ako ng malakas. Sa wakas ay nagawa ko rin. Halos maiyak nga ako sa labis na takot dahil unang beses kong makaranas ng ganon. Lumabas ako ng kwarto tsaka mas malakas na sumigaw kaya sumilip yung mga naroon sa taas. Mula sa 2nd floor sumisigaw ako hanggang sa mga baba. Naglabasan na yung ibang mga nagrerenta doon at nilapitan ako. Naiiyak na ako noon dahil sa takot. Kaya naitulog muna ako doon sa isa sa mga kakilala kong naroon sa 1st floor. Kinuwento ko sa mga naroon yung nakita ko at yung nangyari. Pati nga sila ay kinilabutan din daw. Hindi ako halos naatulog, kaya nang mag-umaga na, nagpasama pa akong kinuha yung mga damit ko at gamit, saka ako nagpaalam sa landlady na lilipat na ako. Hindi ko na nabawi yung mga in-advance ko. At heto nga ako ngayon, Sir Bob, sa bago kong tinutuluyan. Maayos naman din dito. At mahigit 1 taon na rin ako nangungupahan. Wala namang kababalaghan dito na naranasan ko. Hanggang ngayon nga ay nakatatak pa rin sa alaala ko yung nangyari sa akin sa unang dorm. Pero hindi ko yun kinuwento sa mga magulang ko. Ayaw ko rin kasi sila mag-alala. Sinabi ko na lang na lumipat ako ng ibang dorm dahil mas maayos yung bagong nalipatan ko. Kinuwento ko lang to sa mga kaibigan ko at sa inyo, Sir Bob. Hanggang dito na lang yung kwentong kababalaghan na naranasan ko. Maraming salamat po at sana ay mabasa ninyo itong letter. Sana ay ma-feature nyo rin to sa inyong channel. God bless sa inyo.
Magandang gabi sa lahat. Gusto ko lang sana Sir Bob na magbahagi rin ng kwento ko dahil marami akong napapainggan ng gaya rin ng karanasan ko. Ako si Mark, hindi ko tunay na pangalan para na rin maitago yung tunay kong pagkakakilanlan. 30 anyos na ako at this year lang nang mangyari sa akin ang kababalaghan na to. Sa isang dorm yon ng kabarkada ko. Kakaluwas ko lang kasi at mula pa ako sa Leyte. Nagaya itong kabarkada ko na habang wala pa akong nakikitang mauupahan, doon daw muna ako mag-bed spacer sa kwarto na kinuha niya. Total ay malaki naman yon at mabait din yung may-ari. Kaya pumayag naman ako. Kasi kahit papaano ay tipid din yon sa parte ko. Kaso may girlfriend siya kaya medyo nakakahiya din. Gabi-gabi yon na para bang may sumasakal sa akin o kaya naman may humihila ng kumot ko kada matutulog ako. Isang pump attendant kasi si Kaloy, hindi niya tunay na pangalan. Kaya palaging ako lang ang naiiwan doon sa kwarto niya. Pero yung mga nararamdaman ko na yon ay binabaliwala ko lang. Baka mamaya, kung magsabi ako, sabihin na naduduwag o nababakla lang ako. Ugok pa naman yon madalas. Heto na nga yung kwento ko, sir. Habang naliligo ako ng mga oras na yon, bandang 6:00 ng gabi, may narinig akong sumisitsit pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya mabilis ko nang binanlawan yung buhok ko kasi panay sabon pa. Nagpatuyo at nagbihis rin agad ako sa banyo at sakto paglabas ko ay pumasok naman si Kaloy. May dalang beer. Tanong ko sa kanya kung siya ba'y sumisitsit habang nasa banyo ako. Baka kasi ginugood time lang niya ako. Ang sagot niya ay hindi raw, kaya hinayaan ko na lang. Medyo may tama na ako ng alak noon habang siya ay bagsak na sa sahig, kaya natawa pa ako dito. Kahit kailan na lang, mahina talaga siyang magiinom. Jumingil muna ako bago nahiga. Nasa malalim na akong pagkakatulog. Pero tanong ko bakit ganoon? Ramdam na ramdam ko na may nakadagan sa dibdib ko. Kaya nahihirapan akong huminga. Naisip ko pa nga na si Kaloy yon dahil sa kalasingan niya. Nang medyo idilat ko yung mga mata ko ay may nasipat akong bata. May bata sa ibabaw ng dibdib ko at namumula ang mga mata nito, sir. Tatakot ako kaya bigla akong napabalikwas ng bangon habang hawak ko yung dibdib ko. Nilingon ko si Kaloy na naghihilik pa. May bentilador naman. Pero pawis na pawis ako nang magising. Wala na yung bata. Nang umagang yon, Sir Bob, pinag-isipan ko pa kung sasabihin ko ba kay Kaloy. At sa huli ay naikwento ko rin sa kanya dahil halos ilang gabi rin yon na nararanasan ko. Madalas ay naalis noon yung kumot ko. Hinintay ko munang makaalis yung girlfriend niya. Tapos ayun na nga, kinwento ko na. Madalas din daw na ganoon yung pairamdam niya. Pero ayos lang daw kasi kasama naman niya yung girlfriend niya. Naghanap rin ako ng trabaho. Sakto naman na umalis yung kasamahan ni Kaloy sa gasolinahan kaya ako ang nirekomenda niya. Kaso umaga siya at gabi naman ako. Pero isang araw ay nagsabay kami ng duty at nagsasabay na rin ng pauwi. Gabi na noon, siguro mga 7:00 na rin. Dumaan muna kami sa karinderya para bumili ng ulam. Mabilis lang din kaming kumain, kaya naman natulog na kami ng maaga para mas mahaba ang pahinga. Naalimpungatan ako nang narinig kong umuungol si Kaloy. Bumaba ako sa kama, saka ko siya nilapitan. Pawis na pawis siya kaya ginising ko. Nakaunat pa yung mga braso niya, kaya naman natakot ako para sa kanya. Ginigising ko siya ng ginigising, pero ganun pa rin. Tumayo ako kasi ayaw niyang gumising, kahit na palakas ng palakas yung pag-ungol niya. Mas lalo akong kinabahan nang dumilat yung mga mata niya, pero purong puti lang yon. Ang ginawa ko, Sir Bob, kumuha ako ng tubig tsaka siya sinabuyan. Napaubo at bigla siyang nagising. Habol ang hininga. Ang sabi niya sa akin, may bata raw na sinasakal siya. Yun na yun yung nangyari sa akin nung mga nakaraang gabi. Malakas raw yung bata na yon dahil hindi niya maigalaw yung mga braso niya.
Kaya pala nakaunat siya at ayaw bumaluktot. Hindi ko alam ang kwento ng bata na yon doon sa dormitoryo na inuupahan ng kaibigan ko. Pero nakakatakot dahil nananakit siya. Mas mabuti pang maghanap na ako ng ibang matutuluyan kaysa naman dito. Makakatipid ka nga, mamamatay ka naman sa takot dahil sa multo. Nung mag-umaga, tinanong namin yung may-ari. Ang sagot niya, baka yun daw yung batang aksidenteng namatay dun mismo sa kwarto ni Kaloy. May umupa rin daw kasi dati doon na pamilya. Nanay, tatay at yung bata nilang anak. Namatay daw yung bata dahil iniwan at pinabayaan daw ng tatay habang yung nanay kasi ay nasa malayo at nagtatrabaho. Sakto na lalaki kami pareho ni Kaloy. Baka akala ng bata ay kami yung tatay niya. Lumipat rin si Kaloy at ako naman ay nakahanap rin agad. Mas maayos at maaliwalas kaysa sa dating dormitoryo na inupahan ni Kaloy. Pareho pa rin kami nagtatrabaho sa gasolinahan dahil nangyari lang tong karanasan nga namin nitong taon lang. Ito lang Sir Bob ang kwentong katatakutan namin. Sana ay magustuhan ninyo at marinig namin sa Kadiliman Stories. Pareho kami ni Kaloy na nakikinig sa inyong channel kapag break time namin. Maraming salamat at more power sa inyo. Kamusta Boss Bob? Sana ay okay naman kayo pati na ang inyong mga listeners. Isa rin pala ako sa mga masusugid mong tagapakinig simula pa noon. Kaya naisipan ko rin magbahagi ng experience ko. Ako pala si Olive, 25 years old. May lumang dormitoryo kasi dito malapit sa bahay namin, sa Santa Mesa. At dahil mahilig ako sa mga kwentong kababalaghan, niyaya ko yung dalawa kong pinsan. Ang sabi ko ay pasukin namin yung dormitoryo kasi maraming nagsasabi na kada dadaan daw sila doon ay kinikilabutan sila. Kaya naman naisipan kong mag-ghost hunting para masaya. Pumayag naman yung dalawa. Hindi ko na sinabi kay nanay syempre kasi baka mapagalitan lang ako noon at hindi payagan. Kaya pinag-isipan ko pa na gabi kami aalis para wala nang gising dito sa bahay. Mabuti at mahilig din sa mga nakakatakot na ganap yung dalawa kong pinsan kaya nakaramdam ako ng excitement noon. May mga nagsasabi kasi na may multo daw doon dahil wala ng tao at sinara na. Kumbaga, inabando na. Kaya mas pinursigi kong pasukin para makasigurado at makakita na rin ng totoong multo. Kinagabihan ay kumuha na ako ng flashlight at rosaryo dahil mahirap na. Baka mamaya may multo nga doon. Para pangontra ba? Naniniwala din kasi ako sa to see is to believe. Tsaka lang ako maniniwala na may nagpaparamdam nga doon kapag ako mismo ang naka-experience. Nang masigurado ko ng tulog si nanay, lumabas na ako ng bahay. Natatawa pa nga ako kasi para ako magnanakaw. Nandoon na sina Melay at Anton kaya niyaya ko na sila agad. Pagdating namin sa dormitoryo ay madilim. Para nga may mga matang nakatingin sa amin. Niyaya ko na yung dalawa. Pero ayaw pang maglakad, kaya sabay ko silang hinila nun. Nasa pinto pa lang kami ay kinikilabutan na ako, kaya napatingin ako sa dalawa. Sabi ni Melay ay umuwi na lang daw kami, ganoon din si Anton. Pero nagpumilit pa rin ako, kaya wala silang nagawa kundi ang sumunod sa akin. Pagpasok pa lang namin sa mismong loob ay iba na ang aura at naramdaman ko na may kakaiba nga. Nakatutok ang flashlight sa daan na nilalakaran namin. At habang papasok kami sa loob ay may narinig kaming umiiyak kaya naman napatili si Melay. Sa kabilang banda naman ay may mga yabag kaya nagkagit-gitan na kami sa gitna ng dorm. Hanggang sa palapit ng palapit yung iyak kaya nakaramdam na ako ng totoong takot para sa aming tatlo. Madali rin palang makapasok doon sa loob ng dormitoryo. Hindi masyadong secured yung entrance kumbaga. Sabi ni Melay na dapat ay umuwi na raw kami
Tinanglawan ko yung pinanggagalingan ng iyak. Hanggang sa unti-unti, may imaheng nagpakita sa amin. Isang babae at bata. Umiiyak yung babae, pero yung bata ay nakatingin lang sa amin. Gusto kong sumigaw noon, pero ayaw bumuka ng bibig ko. Sina Anton at Melay naman ay natataranta na rin, kaya umatras kami ng dahan-dahan. Nakatayo lang doon yung dalawang multo nang medyo malapit na kami sa labas. Namatay yung ilaw ng flashlight, kaya napasigaw na rin ako at unuhan kaming tatlo sa paglabas. Marami pa kaming narinig ng mga kaluskos, kaya tuloy-tuloy kaming nagtatakbo palabas ng dorm. Reklamo pa ni Melay. Mahilig din siya sa katatakutan, pero mamamatay daw siya dahil sa mga nagpaparamdam sa loob ng dormitoryo. Ganon din si Anton. Sabi niya ay halos takasan na rin daw siya ng kaluluwa. Napatingin ulit ako sa loob. Napatingala, kaya nakita ko ulit yung babaeng umiiyak at naatitig siya sa amin. Kinalabit ko si Anton, sabay turo sa babaeng nasa ikalawang palapag. Hinihila na ako ng mga ito, pero hindi ko inaalis yung mga mata ko sa kanya. Nang maalayo kami sa dorm at nasa kalsada na, ay doon ko na itanong sa dalawa kung ano ang nangyari sa kanila at bakit umiiyak yung babaeng multo. Kahit takot na takot kaming tatlo noong mga oras na yon, ay hiniling ko pa rin na sana ay matahimik sila dahil tiyak na may dahilan ang nangyari. Hindi rin ako nakatiis at sinabi ko kay nanay ang ginawa namin nung gabi. Siyempre, pinagalitan niya ako. Pero sa huli ay pinakiusapan ko pa rin siya na mag-alay kami ng dasal doon. Kaso, nang bumalik kami kasama yung dalawa kong pinsan, ay tuluyan ng sinara ang lumang dormitoryo. Kumbaga, off-limits na talaga. Mahirap maapasok dahil gigibain na raw ng bagong may-ari. Ipinagdasal ko na lang sila na sana, katulad ng ibang mga namayapa na, ay matahimik na rin sila. Maraming taon na pala itong nangyari, Sir Bob. Ito lang yung karanasan naming magpipinsan. Sana ay may oras kayong mabasa ito, Sir Bob. Maraming salamat at more stories to tell pa. Good morning sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Ella. Itong storyng ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mag-iisang buwan pa lang. Bago lang kasi ako dito sa dormitoryo na nilipatan ko, buhat nang mangyari sa akin ng isang nakakapangilabot na senaryo. Isa akong crew sa kilalang fast food chain. Palagi akong closing, kaya madalas na ako na lang ang gising pagdating ko sa dorm. Minsan naman ay may mga gising pa dahil halos mga working student yung mga kasama ko. 3 palapag yung nahanap ko na dormitoryo at mas pinili kong sa baba na lang. Baka kasi mamaya lumindol. Mahirap na, 'di ba? Lalo sa mga nangyari nitong nakaraan lang. May kasama ako sa kwarto dahil malaki naman ang silid. Tawagin natin siyang Lena na halos kaedaran ko lang. 22 anyos rin. Isang umaga yon, habang gumagayak na ako papasok, si Lena naman ay dumating dahil duty niya ng gabi. Nasaktuhan naman kasi na naipagpalit ng oras ang isa kong kasama, kaya umaga ang duty ko ngayong araw, tapos alas 9 ang uwi ko. Tamang-tama nun kasi may gising pa nun pagka uwi ko. Nahiga agad si Lena dahil halata na antok ito. Kaya umalis na lang ako basta at sinara na ang pinto. Baka kasi mamaya ay magreklamo na hinayaan kong bukas na naman. Kumuway pa ako sa mga nadaanan ko sa labas at maging sa gate ng dorm. Halos 3 buwan na rin kasi ako doon, kaya kilala ko na rin silang lahat. Kinagabihan, habang naglilinis ako ng kusina ay minadali ko na para hindi na ako maiwan pa roon. Matapos yun ay kinuha ko na rin yung bag ko. At paglabas naming lahat ay kanya-kanya na kaming sakay ng tricycle. Nang huminto sa kanto ay bumaba na ako. Pagpasok ko sa gate pa lang, Sir Bob, ay parang nag-iba na yung pairamdam ko. Para ba ako nanlamig na hindi ko alam kung bakit.
Sarado na yung pinto kaya kumatok na lang ako dahil may naririnig akong ingay mula sa loob. Ngumiti si Venice nang mapagmuksan ako nito ng pinto. Pero bigla ring nawala nang tila may nakita siya sa likod ko. Kaya naman lumingon din ako pero wala naman akong nakitang kung sino. Ang sabi niya ay pumasok na ako at ilak ko raw ang pinto. Yun naman yung ginawa ko. Mga 4 sila na nadaanan ko at sa akin sila lahat nakatingin nang malampasan ko na. Sumulyap pa ako ng isang beses pero nagbubulungan na ang mga ito na hindi ko maintindihan ang dahilan. Naabutan ko pang nagbibihis si Lena at sa akin din siya nakatingin. Nagtanong ako kung anong problema pero hindi siya sumagot at umiling lang. Bago siya lumabas, sinabi niya na magdasal raw ako bago matulog. Kahit na nagtataka ay binaliwala ko na lang. Naligo muna ako sa banyo. Narinig ko na bumukas at sumara ang pinto kaya akala ko ay bumalik na si Lena. Double deck pala yung kama namin at ako sa baba. Paglabas ko ay wala naman si Lena. Ako lang ang naroon kaya agad ako nagbihis kasi parang may kasama ako sa loob. Kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan. Humiga na ako noon sa kama at tumalikod sa pinto. Mga ilang oras pa yon ay hinila na rin ako ng antok. Nagising ako kasi parang may lumagitik sa taas. Buong akala ko, Sir Bob, umuwi na si Lena. Hanggang sa dahan-dahan kong naramdaman na gumagalaw ang double deck. Napadilat ako ng biglaan. Saka ako tumingin sa taas na kinahigaan ni Lena. Naiinis pa nga ako kasi ang likot niya. Nang tingnan ko yung orasan ko, para akong natuod dahil 3:00 pa lang ng madaling araw. Wala pa dapat si Lena. Pero kung hindi si Lena ang nasa taas ng kama, sino yung narinig kong umakyat kanina at bakit gumagalaw yon? Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at parang namutla. Hanggang sa makita kong unti-unting may buhok na nahuhulog kaya natutup pa yung bibig ko. Halos maiyak ako sa takot. Kahit hindi ko alam kung anong pwede kong makita sa kama ni Lena, ay nilakasan ko yung loob ko. Mabilis akong bumaba ng kama ko at patakbong nagpunta sa lamesa na naroon. Napamura at napasigaw talaga ako ng malakas dahil sa nakita akong babae sa kama ni Lena. Nakaitim na mahaba ang buhok niya. Nakanganga pa siya na para bang may bali yung panga niya. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga oras na yon, Sir Bob. Dahan-dahan na siyang bumababa sa kama. Parang hindi tuloy ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Napapikit na lang ako at nagdasal. Lahat na yara ng santo ay natawag ko noong mga oras na yon dahil sa itsura ng babaeng nakaitim. Nakakatakot talaga. Hindi naman talaga ako madasalin pero nung gabing yon, grabe ang dasal ko. Kaya ba ganoon na lang yung mga kasama ko pati si Lena na ang sabi nila ay magdasal ako? Napaiyak na ako sa takot. Pati yata yung sipon ko, humalo na sa luha ko dahil hindi ko alam ang gagawin kung paano ako makakalabas dahil kahit yung mga paa ko ay ayaw gumalaw. Naririnig ko siya na tumatawa. Pero nagdasal ako ng paulit-ulit at taimtim dahil yun lang ang kaya kong gawin at makakatulong sa akin na sana ay umalis na siya. Sana panaginip lang ang lahat ng yon. Hindi ko alam kung ilang minuto rin ang lumipas pero wala akong naramdaman na humawak o nakalapit sa akin. Dahan-dahan kong binuksan yung mga mata ko. Wala na yung babae sa harapan ko kaya nakahinga na ako ng maluwag. Pinunasan ko na yung mukha ko tsaka ako sumigaw ng mas malakas para mawala yung takot ko. Kumbaga, naaginhawa ako lalo nang makalabas na ako ng kwarto. Nagulat pa nga yung isang nasa katabing kwarto namin at sumilip siya. Tinanong ako kung bakit ako sumisigaw. Sa takot ko ay basta na lang ako pumasok sa loob at kinuwento yung nangyari sa akin. Doon niya sinabi na akala nila ay kasama ko daw yung babaeng nakaitim na asunod ko kanina pa uwi. Wala naman akong kasama. Kaya ba ganun ang tingin nila sa akin
na akala nila ay nagdala ako ng bisita. Ibig sabihin din nun ay sumama yon papasok ng gate at sa kwarto namin. Hinintay kong magdiwanag at nang makauwi si Lena ay sinabi ko rin sa kanya yung nangyari. Nagpa siya ako na maghanap na lang ng iba. Hindi muna umalis si Lena doon pero ako ay nagpaalam agad kinabukasan dahil baka mamatay ako sa takot at nerbiyos. Hindi ko talaga makakalimutan yung naging karanasan ko noon at dadalhin ko yon hanggang sa pagtanda. Tulad nga ng sabi ko, nang isulat ko tong kwento ay mga ilang linggo pa lang nang maganap to at nang makalipat ako sa bagong dormitoryo. Naawa naman ng Diyos ay may nahanap agad ako na mura din naman at maayos. So far, wala pa namang nagpaparamdam sa akin. Sana ay wala na talaga. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo to at ma-narrate sa inyong channel. Muli, magandang araw at maraming salamat, Sir Bob.